Lagi nyo na bang naririnig ang salitang cryptocurrency at naku-curious na kayo dito? At gusto nyo bang malaman ano yung mga ibang ways na para kayo kumita sa cryptocurrency? Kung ang sagot nyo ay oo, tune in, don't tune out. Videos that will make you wealthy and debt-free. We would like to thank 2Trade Asia. 2Trade Asia is a pioneer and one of the biggest in stock market trading. If you're interested to invest in the stock market, 2Trade Asia makes investing easy for the busy. To know more about 2Trade Asia, click the link below. Hey, this is Chinky Tan, ang inyong pambansang wealth coach. Kamusta na po kayo dyan? At sana naman gabi-gabi, no? 8 PM, nagre-release kami ng video. Kayo po ay umaabang mga abangers na. Para sa mga abangers, shout out lang po. At maraming salamat po sa mga bagong subscribers po. At kung di pa kayo nakasubscribe, please do click subscribe. Don't forget to click the bell button. Sama na natin pati yung all. So, usapang crypto to, ha? Ito ang pinag-uusapan ngayong investing. Na ngayon, parami ang talagang nahumaling. Maari talaga naririnig natin yung mga success stories, ang dami na kumikita. At kung interesado kayo kung paano mag-invest, tamang-tama. Pero ito, may nagsabi. Alam ko may nagko-comment na dito. Ayun, no, nahalata ako kayo. Chinky, huli ka na sa balita! Oo, luma na yan! Oo, alam ko. Alam ko huli na ako. Actually, ito ang reality. Matagal akong umiiwas sa topic na ito. Bakit? Kasi marami pong mga scams ang naglipa na nung 2018-2019. 2018-19 na saradad ko na ito Itong problema. Nagagamit po ang pangalan ko po minsan sa mga sinasabi kasama ako. I'm one of the shareholders daw. Kaya para tumaas ang credibility. So parang manghikayat ng investor. That's the reason why hindi ako gumagawa ng content para hindi magamit ng mga ibang scammers. Bakit naman right now nagbago ng isip mo? Ito naman po ang nagbabago ng aking isip. Kasi parami po ang mga na-scam at marami pong sumusulat sa akin, panay hype at pinapakita lang yung income. Pero hindi naman po pinipresent ang tunay na kondisyon ng cryptocurrency as a whole. That's the reason why, guys, my goal lang of this video are two things. Number one, to educate and to empower. Ulitin ko, educate you about what crypto is all about, what to look out, what to watch out. Number two, to empower you to make the right financial choices and decisions. This is not to encourage, This is not to say, pumasok ka na ng crypto. Hindi po yan ang goal ko dito. I'm not endorsing cryptocurrency but I just want to educate. At least, sana maliwanag tong disclaimer na ito. Baka may mga mag-comment na naman, ay, bayad to. May pinopromote na crypto to. Wala po. Okay. So, having said that already, tapos na po tayo dyan. What to expect from this video. Number one, ang pag-usapan, ano ba ang cryptocurrency? Number two, paano ba makaka-invest dito? Number three, paano palalaguin ang investment nyo? Pang-apat, paano bang kitaan dito? Number five, ano ba ang potential income? Okay. So, let's go to number one. Ano ba talaga ang cryptocurrency? Ang cryptocurrency po ay isang uring digital currency or online money na pwede mong exchange para gamitin mo to trade, transact, to buy, to purchase, or to sell. Alam mo, yung cryptocurrency po, para lang siyang denomination ng pera. Diba sa currency ng pera po, meron iba-iba. Peso, meron siyang dollar, meron siyang yen, meron siyang pounds. Maliwanag ba? Ganon din po ang crypto. May iba't ibang currency rin po. Iba-ibang po yung kanyang currency at brand. Mga popular brands, yung top 3. Bitcoin, Ethereum, and Litecoin. Yun nga, medyo nako-confuse po yung tao. Pag sinabing crypto, Bitcoin ang sinasabi. Ay, nag-Bitcoin ka naman, Bitcoin. No, mali. Ang dapat sabihin mo, nag-crypto ka na ba? Kasi the reason why na ginagawa ng generic name ang Bitcoin, kasi ang Bitcoin po ang pinakauna. Sila po yung unang lumabas. Parang bang naging top of the brand na siya. Parang, uy, pagbilan nga ng Colgate, pero gusto kong happy. Naintindihan nyo ba? Again, that's basic. Para sa mga taong nakakaalam, okay, congratulations. Ito namang video na ito ay para sa mga taong hindi nakakaalam. So, pinaliwanag ko lang po na mas simple. Next, paano kayo makaka-invest dito? Kailangan mo ipalit ang totoong mong pera, ang cash mo or currency mo para maka-access sa iyong sariling crypto. Para itong mga e-wallets. Are you familiar with e-wallets? I'm sure, mag-name na ako ng brand. The GCash, PayMaya. Oo, di ba? Yung mga ganun. I-withdraw mo yung pera mo sa bangko, ilalagay mo sa mga e-wallets na yan. And then from the e-wallet, bibili ka na ng crypto of your choice. Doon ka na makakabili. So parang nagta-transfer din. Paano ako magkakaroon ng pera sa loob ng GCash ko, PayMaya o GrabPay ko? From buy bank, maglalagay ako, may pera na ako, pwede na ako mag-transact. Ganon din po ang pag-purchase ng crypto. Next, paano ba mapapalago ang iyong investment dito? Function based on this simple law, what we call as law of supply and demand.
Ano po yung supply and demand? Ang simple lang po, pag ang supply po ay kakaunti, pero ang demand ay malaki, di ba? Ang nangyayari po, ang presyo po ay tumataas. Pero pag ang supply po ay daghan, di ba? Madamo, oo, marami. Pero ang ika nga demand ay maliit lang, ay yung presyo po ay babaksak. So, depende yan. Kung mas marami pang tumatangkilik sa crypto, tataas talaga ang presyo. Pero pag maraming nagbebenta, ibig sabihin bababa po siya. Okay, next. Ang next question naman, Shinky, is paano ba kikita dito? There are 3 ways for you to earn. Okay, iisa-isahin po natin. Number 1 is what we call investing. Number 2, trading. And number 3, mining. Okay, umpisaan muna natin sa investing. Ang pinakasikat at pinakapamilyar na pamamaraan po ay, yun nga, through investment. Hino-hold mo siya ng matagal, tapos hihintayin mo pag tumaas ng presyo. Kunyari, binili mo ng piso, 10 lang yan ha. Tapos nakita mo, naging 3 piso na. At kung gusto mo ibenta, benta mo, kikita ka ng 2 piso. Yan ang tinatawag na investing. Pangalawa po, ay tinatawag natin trading. Unlike sa investing po, pang long term kasi ang investing. When you talk about long term, 5, 10, 20 years. Pero ang trading po, ang ginagawa strategy po ay daily, minsan hourly. So, ang ibig sabihin po niyan, hinihintay po nila, araw-araw yan. Araw-araw sila nagbabantay. Parang sila na palengke. Pagka kumita ng 5% yan, 10%, benta na sila agad. Pagkatapos, hanap sila ulit. Pagkatapos yan, bebenta nila ulit pag mataas na. Ang tawag mo niyan ay trading. So, maliwanag po ba? Either you become an investor or you become a trader. O, dalawa po yan ha. Yung investing, long term. Ang trading, very, very short term. Third naman po ay tinatawag na mining. Ang mining naman ikaw ay kikita pag ikaw ay nagsiset up po ng system, mga hardware po, mga computer system, at meron kayong gagawin na program at magsasolve kayo ng mga complex na mathematical problem. Pero syempre, may software na po yan para magbigyan po kayo ng reward sa pamamagitan ng crypto coins. Ang mining po ay maganda sa mga taong talagang magagaling at maaalam sa mga teknolohiya na yan Kasi may mga tinatawag na miner nga. Kaya kung mapapansin nyo, 3 ways po to earn. Number 1, again, investing. Number 2, trading. And number 3, mining. At meron pa tayong pag-uusapan, ano ba talaga ang potential income dito? Okay ba siyang investment? Okay, bago natin pasukin yan, syempre naman, huwag naman natin kalimutan si Danny De La Cruz. Oo, si Litzy Jade, at syempre naman, sabi ni Litzy Jade, dati na-addict daw siya kay Tulpo. Pero ngayon, nakatutok na siya sa atin araw-araw. O, pagsabayin nyo na kami katulpo, syempre naman, isa lang ang stasyon namin. Number 3, also si Garrix Walker. Yes, shout out sa inyo. Right now, let's talk about ano ba ang potential income dito. Ay simple lang. Tumingin tayo sa isang historical chart ng cryptocurrency. Again, this is not an endorsement. This is for the example purposes only. Ethereum po. Let's say, ilagay po natin kasi dollar base po to. Ilagay natin sa conversion rate po ng 50 pesos. Ha? Noong 2016 po, more or less, 1 Ethereum 2016 is equivalent to 50 pesos. 2017 po, 1 Ethereum is already 400 pesos. Nag-times 8 na. Noong 2018, baka ma-shock po kayo. 1 Ethereum noong 2018, tumalon po siya, naging 37,500 pesos. Grabe po. Yung 500 nyo po na ininvest mo, naging 37,500. Nag-times, siya, sobra. Sobrang laki nun. Pero noong 2019, bumagsak naman. 37.5, naging 7.5 na lang. I'm sure, nangamba yung mga taong nag-invest dito. 2020 naman, bumagsak ulit, 6.5. But wait, 2021, alam mo magkano Ethereum po ngayon? As of today, Today is more or less August 7 po. As of today po, July po to nung tinignan ko po to, more or less nasa 36,500 pesos per Ethereum as of 2021. So, kung tatanungin nyo ako, potential ba? Definitely from 50 pesos, naging 400, naging 37,500, naging 36,500. May income ba? Pwede kumita. Pero ito, napansin nyo, very volatile, volatile. Imagine mo, from 50, naging 37,500. From 37,000, naging 7,500. In other words, itong investment na ito is high risk. Nagigets nyo to? Nagigets nyo? Huwag lang tayo papasok, na bulag po tayo. Like for example, na-excite lang tayo. Tanungin mo yung sarili mo, what type of an investor are you? Are you a high-risk investor? Kung high-risk investor ka, pwede ka lumaban. Pero pagka-conservative ka, tulad ko, dapat umiwas ka. Lalo na yung mga retiree, hindi mo pwedeng ilagay yung retirement fund mo dito. Delikado. Imagine mo, kunyari merong ang 3.7 million, naging 750,000 pag-gising mo. Syempre, masakit yun. Nagigets nyo ba ako, mga friendship? So, ultimately, ang cryptocurrency po ay isang alternative investment.
ulit, maaring makatulong po sa atin para kumita at maari itong makatulong po sa atin para magpalago ng pera. Like other investment po, may risk po to. Pero bago kayo pumasok, I'm sure, napakahalaga na ito ang kailangan natin gawin mga friendship. Sigurado nyo dapat na intindihan nyo para hindi po masayang ang inyong perang pinaghirapan. Ikaw, question ko, gusto mo bang sumubok? Okay, kung sinasabi mo, Chinky, I want to try this, no? Okay, guys, if you want to try, no? Ito lang request ko. Mag-research mo. Guys, there you have it. Ang goal namin again sa session na ito, na sana all my investment is to help you grow and protect your money. Again, I'm not endorsing, again, this cryptocurrency as an investment, but why we are doing this is to, again, to educate you, to empower you to make the right financial choices and decisions. Sana naman na-enlighten po kayo sa session na ito. Hihingi lang ako ng dalawang favor po sa inyo. Number 1, i-like nyo itong video. Number 2, i-comment nyo. Ano po ang pwede pa nating idagdag? Ano pang gusto nyong malaman about crypto? Paki-type nyo lang po and we will make our own research and help you to understand. Alam nyo, ang channel na ito, ang goal po namin is take something that is very complicated and make it simple for you to understand. Para sama-sama tayo umunlad sa ating buhay. Thank you very much. This is Chinky Tan saying, to every problem, there's always a solution. If you're not part of the solution, you're part of the problem. Always think positive. Thank you for watching. If you want to keep on growing and to stay inspired, subscribe and hit the bell button to get notified. Always think positive.